Ang revolusyon o himagsikan ay naging sentro sa pagbuo ng modernong mundo. Ang salita mismo ay tumutukoy sa radikal, pagbabagong anyo, at may maraming mga pangkaraniwang gamit na naglalarawan ng mga pinomena mula sa rebolusyong pang-industriya sa sexual na revolusyon bilang isang makasaysayang proseso. Ang revolusyon ay tumutukoy sa isang kilusan, madalas na marahas, upang ibagsak ang isang lumang rehimen at ipatupad ang kumpletong pagbabago sa pangunahing mga institusyon ng lipunan. Paano na lamang kung hindi pangkaraniwang nilalang ang maghimagsik sa sangkatauhan, bagkus mga nilalang na tinatawag ng mga aswang. Sila'y umahon sa madilim na sulok ng mundo ng karimlan upang maghasik ng lagim sa sangkatauhan. Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Mga ate at kuya, atin pong sabay na pakinggan ang panibagong kwentong ito. Ang digmaan sa pagitan ng mga sundalo at mga kampo ng kadiliman. Digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Mapanglaw ang kalangitan. Nahaharangan ng makulimlim na ulap ang sinag ng buwan na sinasabayan ng malalakas at dumadagundong na pagguhit ng mga kulog at kidlat, na tila ba'y nagpapahiwatig na bubuhos ang malakas na ulan. At sa pagbuhos nga ng malakas na ulan sa kailaliman ng gabi, isang mahabaging ina ang labis na naghihinagpis dahil sa pagkasawi ng kanyang nag-iisang anak na dapat sana'y mamumuno ng kanilang angkan. Nalalapit na sana siyang ihirang na bagong hari ng mga bangkilan nang makaengkwentro nito ang pangkat ng mga sundalo na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Armando Suarez. Nagpanukal ang Philippine Army na pinamumunuan naman ni Lieutenant General Donato Bartolome na magdeklara ng malawakang pagtuligsa sa mga kampo ng kadiliman na patuloy na gumagambala sa ilang mga lalawigan ng Kamindanawan. Isang batalyon ang pinadala ni General Bartolome sa Mindanao para tugisin ang mga halimaw na naghahasik ng lagim, at si Teniente Suarez ang komandante sa ipinadalang hukbo. Nagsilbing gabi ang umaga sa Mindanao at lahat ng mamamayan ay nanatili sa kani-kanilang mga bahay para sa kanilang kaligtasan. Simula kasi noong mamatay ang inihirang na bagong hari ng mga bangkilan, ay nagbitaw ng matinding sumpang ina nitong si Dilema na rayna ng kanilang angkan. Ipinagkanulo niya ang sarili niyang kaluluwa sa nilalang na naghahari sa dagat-dagatang apoy, kapalit ng walang hanggang kapangyarihan upang makapagiganti sa mga sundalong pumaslang sa kanyang pamilya. Matapos ibigay ni Satanas ang hiling ng reyna ng mga bangkilan, ay nag-organisa ito ng malawakang pagpupulong sa pagitan ng bawat angkan ng mga halimaw upang magasik ng kasamaan sa sanlibutan. 3 malalakas na angkan ang umanib sa kanya upang magasik ng lagim sa buong lalawigan ng Mindanao. Ang 3 angkan na ito ay kinabibilangan ng mga hari ng Gabunan, Asbo at mga Alan. Bukod sa kanilang pagbubuklod, ay hiniling din ni Dilima sa hari ng kadiliman na takpan ng maitim na ulap ang pagsikat ng araw para mas tumindi ang kanilang puwersa na labanan ang mga sundalong pumaslang sa kanyang mag-ama na patuloy silang tinutugis. Tinupad naman ni Lucifero ang kanyang iminungkahi dahil binalot ng dilim ang liwanag ng sikat ng araw. Nagmistulang gabi ang umaga na tila nagpapahiwatig na may paparating na dilubyo. Tila nakakaranas ng matinding epidemya ang bawat pamilya sa iba't ibang lalawigan ng Mindanao. Wala silang magawa kundi ang magtago sa loob ng kanilang kabayan. Gayunpaman, ay hindi pa rin sila ligtas sa mga naghimagsik ng mga halimaw. Sinisira kasi ng mga ito ang kanilang mga bahay at sapilitang pinasok ng mga aswang at doon nila isinasagawa
ang karumaldumal na pagpaslang. Halos mahigit kumulang sa 50 kabayan na ang sinasalakay ng mga halimaw. Bawat pamilya ng kanilang pinapasok ay walang habas nilang pinagpapatay at nilalantakan. Dinudukot nila ang mga laman loob at walang awa nilang nilalamon. Kalunos-lunos ang sinapit ng ilang pamilya dahil lasog-lasog ang kanilang mga katawan sa kamay ng mga aswang. Pinalad naman ng ilang pamilya na may konkretong bahay dahil hindi sila basta-basta mapasok ng mga nilalang. Naglipanan na rin sa bawat distrito ang iba't ibang uri ng nilalang na pinamumunuan ni Dilema. Tila'y sinakop na nila ang buong Mindanao upang sila ang mangibabaw, na gawing alipin at pagkain ang mga pangkaraniwang tao. Teniente Suarez, kailangan namin ng backup. Napakarami na ng kalaban at marami nang nasawi sa aming pangkat. Wikang paghingi ng tulong sa kabilang linya ng isang sundalo habang nilalabanan nila ang mga halimo na sumasalakay sa kanila. Tinanong ni Lieutenant Suarez ang destinasyon ng mga ito dahil malinaw niyang naririnig ang walang humpay na pagputok ng barel na halatang napapalaban ang mga ito. Hinatin niya kasi ang kabuuang hukbo sa 4 na pangkat dahil ilang distrito at baryo na ang sinasakop ng mga halimaw. Habang mabilis na tumatakbo ang kanilang sasakyan, ay bigla na lamang silang sinalakay ng napakaraming tiktik. Lumilipad ang mga ito sa harapan ng sasakyan para harangan ang salamin upang hindi makita nang nagmamaniho ang kanilang dinaraanan. Tenyente, hindi ko makita ang harapan. Ihinto ba natin ang sasakyan? Madidisgrasya tayo nito. Anin ang nagmamaniho kay Teniente Suarez. Huwag mong ihinto ang sasakyan. Ituloy mo lang ang pagmamaniho. Ako nang bahala sa kanila. Tura naman ng tenyente sa katabi nito na natataranta na sa pagmamanipula ng manobela. Matapos iyon sabihin ni Teniente Suarez, ay mabilis niyang ikinasa ang bitbit na armalite at walang habas na pinaputukan ang harapan ng salamin. Nabasag ito at nagsitalsika ng mga bubog na tumama naman sa katawan ng mga tiktik at kasamang bumaon sa kani-kanilang katawan ang mga bala. Walang tigil niyang pinaulanan ng bala ang napakaraming tiktik sa kanilang harapan na tila ba wala ng katapusan. Pakiwarin niya may kumukontrol sa mga ito dahil hindi sila umiiwas sa mga bala. Nagulat na lamang siya nang biglang umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng barel sa bahaging likuran kung saan naroon ang kanyang hukbo. Sinipat niya ng tingin ng side mirror at doon niya natanaw ang malalaking asbo o dambuhalang itim na aso na hinahabol ang kanilang sasakyan. Hindi rin basta-basta nila natatamaan ng mga bala ang mga asbo dahil maliksi ang mga ito kung kumilos at naiiwasan nila ang mga bala. Ang iba sa kanila ay tumalo ng mataas at lumapag sa bubungan ng sasakyan. Walang habas na sinisira ng mga ito ang makapal na trapal na nagsisilbing bubong. Tumulo ang malalapot na dugo sa bubungan ng pagbabaril ng mga ito ng mga sundalo at asintadong tinamaan ng ilang asbo sa ibabaw ng bubungan ng sasakyan. Nagtataka si Lieutenant Colonel Armando Suarez kung bakit sila tinambangan ng mga halimaw na para bang pinagplanuhan. Hindi niya alintana na siya ang punteriya na nagpasimula ng himagsikan sa pangkat ng mga halimaw. Wala rin siyang kaalam-alam na ihihirang na hari ng mga pangkilan ang kanyang napaslang buhat ng madestino sila sa Mindanao. Ang natatandaan niya lang noon, bago nagsimula ang revolusyon ng mga halimaw, nang sumpain siya na isang babaeng umiiyak habang yakap-yakap ang anak na kanyang pinaslang. Hindi niya noon magawang patayin ang ginang dahil wala ito sa estado ng pagkahalimaw. Samantala, nagimbal na lamang sila nang umalog ang kanilang sinasakyan habang matuloy na tumatakbo. Dahil walang habas itong sinuwag ng ilang dambuhalang itim na baboy sa kaliwang gilid ng sasakyan, dahilan para tumagilid at tuluyang mabuwal. Sa pagkatumba ng kanilang sinasakyan, ay mabilis lang lumabas habang iba sa kanila ay nahirapan ng makalabas dahil nakatamo sila ng matinding pinsala sa kanilang katawan. Nayupi kasi ang ilang bakal sa gilid ng sasakyan
at naipit ang kanilang mga paa. Subalit hindi na nila nagawang tulungan ang kanilang mga kabaro dahil pinalibutan na sila ng mga halimaw. Bukod pa roon, inaatake rin sila ng mga tiktik na hindi maubos-ubos na lumilipad sa himpapawid. Naging mainit ang labanan sa pagitan ng pangkat ni Teniente Suarez at ng mga halimaw. Dumating pa sa puntong naubusan na sila ng bala dahil sa hindi mabilang na nilalang ang mga umaatake sa kanila. At dahil sa naubusan sila ng mga bala, ay wala silang nagawa kundi labanan ang mga ito ng malapitan gamit ang kanilang mga patalim na nakasukbit sa kanilang mga bewang. Habang abala sa madugong labanan sina Teniente Suarez, ay malakas na sigaw naman ang pinakawalan ng mga sundalong naipit sa loob ng sasakyan. Dahil walang haba silang sinunggaban ng mga malalaking asong itim. Halos kalahati na ang nasasawi sa kanilang bilang at ang iba na may nakatamo na ng matinding pinsala dahil sa mga natatanggap nilang mga kalmot at kagat mula sa mga aswang. Nagkalat na rin ang napakaraming bangkay sa malawak na kalsada na tila'y bumaha ng dugo dahil sa mga putol-putol na katawan. Wala na silang magagawa pa na puntahan ng mga humihingi ng backup dahil kritikal na rin ang kanilang sitwasyon. Teniente, ano nang gagawin natin? Mukhang hindi nila tayo bubuhayin pa. Kakaunti na lamang tayo at napakarami pa nila. Takot na ani nito sa Teniente. Ang magagawa na lang natin ang labanan sila. Lalabanan natin sila hanggang sa huli nating hininga. Mamamatay tayo na lumalaban at may paninindigan sa bayan. Ibubuwis natin ang ating mga buhay para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Tura naman ng Teniente sa kabarong nawalan na ng pag-asang mabuhay at batid na ang nalalapit na kamatayan. At dahil siya ang namumuno sa kanilang hukbo, ay pinilit niyang patibayan ang loob ng mga kasamahang sundalo. Napapansin na kasi niya ang matinding hilakbot sa mga kasama. Matapos niyang palakasin ang loob ng mga kabaro, ay tila naman nabuhayan ang mga ito na labanan ang mga halimaw. Bawat atake ng mga asbo, bangkilan at mga tiktik ay solido nilang sinasaksak sa mga hawak nilang patalim. Hinarap naman ni Teniente Suarez ang isang dambuhalang itim na baboy na sumusukat ng 5 talampakan na hindi nalalayo sa kanyang taas. Mabalasik at masyado itong agresibo dahil walang tigil itong sinusunggaban nang matatalas nitong mga ngipin ang Teniente. Hindi naman nagpapatinag dito ang Teniente at matapang nitong hinarap ang halimaw sa pamamagitan ng pamamaraan nito pagdating sa malapitang labanan. Bawat pilantik ng dambuhalang baboy sa kanya ay agad naman niyang naiiwasan at nasasangga. Hindi lamang pag-iwas ang kanyang ginagawa, bagkus sinasabayan niya ito ng pag-atake gamit ang matalas niyang punyal. Isang malakas na pag-angil ang nagsisilambayan sa dambuhalang nilalang ng bumaon sa kanyang katawan, ang patalim ni Teniente Suarez. Muling hinugot ni Teniente ang punyal, dahilan para pumilandit ang masaganang dugo sa natamong sugat ng aswang. Matapos hugutin ni Teniente ang patalim, ay muli niya itong itinarak sa lalamunan ng mabalasik na nilalang ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay. Matagumpay ding napaslang ng ilang mga sugatang sundalo ang mga nakatunggalin nilang aswang at ramdam nila ang matinding pagod habang hinahabol ang hininga. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban kahit alam na nilang dihado sila. Subalit ang mahalaga sa kanila ay mabawasan ang mga halimaw dahil alam nilang may darating pa na panibagong hukbo ng mga sundalo na lilipol sa mga kampo ng kadiliman. Napamulagat na lamang si Teniente Suarez nang may tumawag sa kanyang pangalan sa bahaging likuran. Napabulalas na lamang siya nang masilayan niya kung kanino galing ang tinig na iyon. Dahil ang himig na iyon ay nanggaling sa taong minsan na niyang nasilayan noon na walang iba kundi si Dilema, ang pasimuno ng himagsikan. Kumusta ka na, Teniente? Siguro na may naaalala mo pa ako. O baka naman gusto mo pang magpakilala ako sa'yo. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Pinatay mo ang asawa at anak ko. Kaya't papatayin din kita. Pero hindi ako makapapayag
na basta ka na lamang mamamatay ng ganoon kadali. Ipapalasap ko sa'yo ang masaklap na kamatayan. Paihirapan muna kita at babalatan ng buhay. Lintik lang na walang gante. Ani na paggalit ni Dilema sa pumaslang sa kanyang pamilya. Habang nasa likuran niya ang kanyang mga alipuris na handa na rin silang salakayin. Ikaw palang pasimuno ng lahat ng ito. Dapat noong una pa lang, pinatay na kita. Hindi ko lubos na akalain na isang babae ang nagpasimuno ng himagsikang ito. Paano mo nagawang pasunurin ang mga halimaw na ito? Tura naman ni Teniente rito at napapatanong sa ginang kung paano niya nagawang pamunuan ang pangkat ng mga halimaw dahil isang hamak lamang siyang babae. Paano ko nagawa ito? Simple lang ang sagot sa tanong mo, Teniente. Dahil isa akong makapangyarihang nilalang at reyna ng aming angkan. Nasa ilalim ng pamumuno ko ang lahat ng halimaw na naririto ngayon. Sagot naman ito sa kaharap. Mga kasama, patayin silang lahat maliban sa lalaking ito. Dugtong na ani ni Dilema at inutusan ng mga alipuris nito na salakayan ng mga sundalo maliban kay Teniente Suarez. Tila nakabaon na sa hukay ang kanilang mga paa dahil sandamakmak ang kanilang makakalaban. Waray nila nasa huling hantungan na ang kanilang mga buhay. Subalit isang malaking milagro ang dumating sa kanilang buhay. Sapagkat bigla kasing sumulpot ang mga sibilyan na handa ng labanan ang mga halimaw. Bitbit ang kanilang mga sandata. Katulad na lamang ng mga palakol, pana, karit na panggapas sa trigo at mahahabang machete. Sila ang mga mamamayan ng nasabing distrito at ang iba sa kanila na wala ng mga mahal sa buhay, buhat ng paslangin ang mga ito ng mga halimaw. Tinulungan sila ng mga sibilyan na puksain ang mga kalaban na handa na ring ialay ang sarili nilang mga buhay upang supilin ang kampo ng kadiliman. Mas naging mainit ang tagpo sa madugong labanan sa pagitan ng mga sundalo, sibilyan, laban sa mga halimaw. At hindi rin maiwasan na may masawi sa pangkat ng mga sibilyan. At sa pagkasawi ng ilang sibilyan ay mabilis na kinuha ni Teniente Suarez ang 2 machete na nakasadlak sa lupa upang gamiting armas. Nais niyang harapin ang pinuno ng mga halimaw na nananatiling nakatayo sa kanyang harapan habang nakangising pinagmamasdan ang nagaganap na labanan. Matapos niyang makuha ang 2 matalas na machete ay hindi na siya nagdadalawang isip pa na atakihin ang kalaban. Bawat wasiwas niya ng machete ay agad namang naiiwasan ni Dilema kahit hindi pa ito nagpapalit ng anyo. At dahil sa determinado si Teniente na puksain ng pinuno, ay ginamit niya ang mga tinatago niyang estratehiya sa pagkikipaglaban. Walang habas na niyang natatagas si Dilema sa balikat nito, dahilan para sumabog ito sa galit na ikinauwi sa pagpapalit nito ng anyo bilang isang mabalasik na nilalang. Napupunit ang balat nito at tinubuan ng malalagong balahibo. Tumatalas din ang mga kuko at ngipin at nagbago ang postura ng katawan nito bilang isang dambuhalang halimaw. Tinubuan nito ng malalapad na pakpak at buntot na kalintulad ng isang kumudo. Tila hindi na lang ito basta reyna ng mga bangkilan, kundi ganap na isang demonyo dahil ibininta na nito ang kanyang kaluluwa sa hari ng kadiliman ng impyerno. Matapos nitong magpalit anyo, lumipat ito sa ere at walang habas na sinalakay si Lieutenant Suarez. At habang inaatake si Teniente ng mga matatalas na kuko ni Dilema mula sa ere, ay walang tigil naman niya itong hinaharibas ng 2 machete upang hindi ito tuluyang makalapit sa kanya. Ngunit sadyang mabilis ang kalaban dahil malaya itong nakakalipad sa himpapawid. Magkakasunod na kalmot ang kanyang natamo nang maliksi siyang sinunggaban ni Dilema. Nagawa pa nga niyang mabitawan ang isang machete dahil nagawang hiwain ang kanyang braso ng mga matatalas na kuko ng katunggali. Tila wala siyang kalaban-laban sa lakas at bilis ni Dilema. Napapaluhod na lamang siya sa lupa nang humagupit ang mahabang buntot ng pinunong bangkilan sa kanyang leeg, dahilan para mahiwa ito at bumulwak ang malapot na pulang likido. Akmang dadagitin na sana siya ni Dilema, ay bigla na lang niyang narinig ang tunog ng ilang hukbong panghimpapawid
hudyat na dumating na ang kanilang alyansa o bagong hukbong sandataan na pinadala ng Manila Infantry Battalion, Philippine Army Command. Sakay din ng pandigmang himpapawid ang ilang mga dambuhalang sniper. Hindi nila pwedeng gamitin ang machine gun dahil maraming sibilyan ang madadamay na maaari nilang ikasawi. Hindi na naituloy ni Dilihim ang badyanyang pag-atake kay Lieutenant Colonel Armando Suarez dahil asintado siyang inasinta ng sniper sa ulo. At dahil sa lakas ng barel ay tuluyan itong bumulusok sa lupa habang nangingisay ang katawan na parang isang bulate na binudbura ng asin. Mabilis na tumayo si Teniente Suarez at naglakad patungo sa nakabulagta na halimaw. Kahit batid niyang hindi na ito mabubuhay pa sa tindi ng tama sa ulo nito, ay walang habas niya pa rin tinagpas ang ulo nito. Tumilapon ang ulo ni Dilima sa lupa na mabilisan nitong ikinasawi. Tila nabahag naman ang buntot ng mga aswang nang mapaslang na ang kanilang pinuno. Ngunit kahit na tumakas man sila, ay hindi na sila pinakawalan pa ng mga sundalong lula ng panghukbong himpapawid. Hindi lang kasi helicopter ang dumating sa lugar, bagkus malalaking sasakyang panlupa, sakay ang napakaraming sundalo. Magkakahiwalay nilang tinahak ang iba't ibang distrito ng Mindanao para tugisin ang mga naghihimagsik na halimaw. Samantala, dinaluhan naman ng medical rescue team ang pangkat ni Teniente Suarez upang gamutin ang kanilang mga sugat. Maging ang iba pang mga sundalo na bahagi ng 1st Battalion na pinadala sa Mindanao sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Armando Suarez. Makalipas ang 2 araw ay nalipol ng kasundaluhan ang mga halimaw at muling bumalik ang katiwasayan ng Mindanao. Naglaho ang maitim na ulap na bumabalot sa kalangitan at muling sumikat ang sinag ng araw, hudyat na nagwagi ang kabutihan sa kasamaan. Sinunog ng mga mamamayan ang mga labi ng mga nasawing aswang at binigyan naman ng maayos na libing ang mga nasawing sibilyan. Ang mga labi naman ng mga sundalong namatay ay iniuwi sa kani-kanilang mga pamilya. Ginawaran sila ng parangal at medalya bilang alay sa matapat nilang tungkulin sa inang bayan. Dahil sa pagbuwis ng buhay ng mga sundalong bahagi ng 1st Battalion sa pangkat ni Lieutenant Colonel Armando Suarez, ay tumaas naman ang ranggo ni Teniente bilang Brigadier General at tinaguri ang bayani ng Mindanao. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay sa naganap na madugong digmaan, ay isang nilalang ang muling nagising sa pagkakahimlay upang ipagiganti ang mga nasawing kaori na muling magtatatag ng panibagong himagsikan.